paghatid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Huwebes. Bago matapos ang huling regular session ng 20th Congress kahapon, may malaking pagbabago sa Senado. Nagpalit ng Senate leadership matapos ang 2 araw na no-show ang mayorya at magkaroon ng quorum nang dumating si Senador Chis Escudero. Ay kay Acting Senate President Win Gatchalian, nakabase sa desisyon noon ng Korte Suprema sa kaso ng Avelino versus Cuenco, ang batayan ng quorum. Si Senador Alan Peter Cayetano naman hindi raw kikilalanin ang pagbabagong ito. Kinwestiyon din ni Senador Loren Legarda ang legalidad ng pagpapalit ng liderato. May unang balita si Sandra Aguinaldo. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Matapos ang 2 araw na walang sesyon sa Senado, nagbukas ang sesyon pasado alas 3:20. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Kumpleto ang 11 minority senators, nadagdagan sila ng isa. Si Senador Chis Escudero na bahagi ng majority na bumoto noon para kay Cayetano. Niyakap siya ng ilang senador nung dumating siya sa plenaryo. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved. Position of Senate President pro tempore. Inuluklok si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at kalaunay itinalagang Acting Senate President. Si Senador Mig Zubiri naman ang chair ng Senate Committee on Rules at ng Committee on Foreign Relations. Si Senador Erwin Tulfo itinalaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at Social Welfare. Si Senador J.V. Ejercito ang chair ng Finance Committee. Senador Tito Soto, chair ng National Defense. Senador Ping Lacson, chair ng Public Order Committee at Accounts. Si Senador Rafi Tulfo, Public Services. Senador Bam Aquino, Basic Education. Senador Kiko Pangilinan, Agriculture. Senadora Riza Ontiveros, Health. Senador Lito Lapid, Games and Amusement. At Senador Chis Escudero sa Committee on Housing. Itinalaga namang Senate Secretary si Ray Bantug at Senate Sergeant-at-Arms si dating Police Major General Alfredo Soto Corpus. Pinaliwanag ni Gatchalian ang basihan ng kanilang aksyon. We are compelled to call the session to order after the Senate adjourned on May 26, 2026. Session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Inilatag niya ang legal na basihan kung bakit 12 senador ang ginawang batayan para maghayag ng quorum at hindi 13 na majority ng kabuang 24 na senador. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang tinutukoy na Supreme Court decision ay ibinaba noong March 4, 1949 sa kasong Jose Avelino versus Mariano Cuenco. Sa naturang kaso, kinilala ng Supreme Court na hindi 24 senators ang dapat pagbatayan ng quorum. Kaya para sa new majority, 22 senators na lamang ang kabuang bilang nila dahil nakakulong ang isa habang nagtatago naman ang isa pa. Binanggit din ni Gatchalian na dati nang nagdeklara ng quorum ng 12 senador lang ang nasa plenaryo.
Nangyari yan noong May 5, 2015. 4 na senador ang nasa ibang bansa noon at 3 naman ang nakakulong dahil sa PDAF scam. Ayon kay Gatchalian, kasunod ng nangyari, meron na ngayong functioning Senate. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinding na legislation. Sa press conference pagkatapos ng sesyon, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na hanggat di nakukuha ng kanilang grupo ang 13 senador, nananatiling Senate President si Cayetano. He will be a virtual Senate President. We cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. Pero sa payag ng binansagang bagong Senate majority, hindi na raw Senate President si Cayetano matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon. Anila, hindi pa lang naihalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil kailangan ng 13 boto sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang pahayag, pinuri nila ang desisyon ni Escudero na pumunta sa sesyon. Ayon kay Escudero, hindi na katanggap-tanggap ang aniyay impasse o di pagkakasundo sa Senado. Wala raw siyang pinapanigang paksyon, personalidad o alyansa, kundi naninindigan para sa Senado. He was enlightened. I mean, kaya nga po, niyakap namin kanina, we were surprised because Sen Migs was already, we asked Sen Migs, meron bang ikang kapalit, may sinasabi sa niya, wala naman. Paano niyo na-convince si Senator Cheese, sir? Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na wala siyang intensyong kilalanin ang reorganization ng Senate leadership. Giit ni Cayetano, 13 ang kanilang bilang para palitan siya at mag-organisa ng Senate leadership at committee assignments. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tem o pro tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Giit din ni Senador Loren Legarda, hindi legal ang paghalal ng Senate President pro tempore kung kulang ang 13 boto batay sa Senate rules. Ang pansamantalang absence daw ng ilang miyembro hindi dahilan para baliwalain ang kanilang mandato. Sabi ni Cayetano, hindi siya pwedeng palitang presiding officer. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Ang venue dapat, ang proper venue ng debate sa plenaryo. Monday, hinintay namin sila. Tuesday, hinintay namin sila. Hinintay namin sila. Sa Facebook naman siya nag-i-speech. Nagpaabot ng pagbati kay Gatchalian si House Speaker Boji D. Sabay sabing mahalagang tungkulin ang pagiging acting Senate President. Ang palasyo, inirerespeto ang pagbabago sa liderato ng Senado. Ang nangyari sa Senado ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Iginiit ng ilang senador na hindi valid ang anunsyo kahapon ni Senador Alan Peter Cayetano na adjourned sine die na ang Senado. Ipinakita ni Senador Mig Zubiri ang kopya ng isang liham na ipinamahagi ng Senate Secretary. Nakasaad doon na sa July 27 magsesesyon muli ang Senado.
Magtuloy-tuloy naman daw ang mga pagdinig, pagpupulong at investigasyon. Ayon kay Zubiri, kailangan magsumite ng concurrent resolution ang Senado at Kamara para magdeklara ng sine die adjournment. Dapat din daw formal na abisuhan ang Pangulo na mag-a-adjourn sine die ang Kongreso batay sa tradisyon at patakaran ng Senado. Hindi raw sapat ang liham lang mula sa Senate President. Sa panayam ng 24 oras kay Senador Ping Lacson, iginiit din niya na iligal ang deklarasyon ni Cayetano kaya hindi nila ito sinunod. Paraan lang daw iyon ni Cayetano para hindi matuloy ang sesyon kahapon. Kalaunan, formal ding nag-adjourn sine die ang Senado matapos i-adopt ang Concurrent Resolution number 10. Itinalaga rin sina Senador J.V. Ejercito, Raffy Tulfo at Kiko Pangilinan sa komiteng mag-aabiso sa Pangulo kaugnay sa sine die adjournment. Ang sine die adjournment ay indefinite o walang nakatakdang petsa kung kailan matutuloy muli. Sa Facebook Live ni Cayetano, iginiit niya na siya pa rin ang Senate President at siya pa rin ang may kapangyarihang mag-utos ng mga gagawin sa Senado. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Naghain sa Ombudsman na reklamo obstruction of justice ang grupong Tindig Pilipinas laban sa mga anilay nagpatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ang mga inireklamo ay sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at suspended acting Senate Sergeant at Arms retired General Mau Aplasca. Sinisikap pa silang makuhanan ng pahayag. Dati nang sinabi ni Cayetano at Padilla na walang bisa sa bansa ang ICC arrest warrant kay De La Rosa. Sinabi rin ni Padilla noon na nakisabay lang si De La Rosa sa kanyang sasakyan noong umalis siya sa Senado noong May 14. Gate ng Tindig Pilipinas, valid ang arrest warrant ng ICC kaya hindi dapat hinarang. Magbibigay rin daw ng kopya ang Tindig Pilipinas ng kanilang complaint affidavit sa ICC. We've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo. Sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President.